Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day mabuhay mga ka-AI, mga authentic innovators! Welcome sa isa na namang espesyal at makasaysayang episode. Ayan! Ito na ang Season 3, Episode 36, ang final episode ng AI Talks with the Voice Master. Ako ang inyong lingkod, Pocholo De Leon Gonzales, ang inyong AI Voice Master. At habang kinakausap ko kayo ngayon, nandito po ako sa San Francisco, California, sa mismong puso ng Silicon Valley. At gusto kong maging real sa inyo, alam niyo, iba ang pakiramdam. Hindi ito parang travel vlog lang o hindi ito parang, uy, nasa abroad ako. Hindi po yun, ano? Ito yung pakiramdam ba na, na parang nasa harap ka na ng future, ng kinabukasan. Alam nyo mga ka-AI, ang biyahe na ito, hindi po ito biro, hindi talaga madali at hindi po mura. Kasi from Los Angeles, kung saan nagsisimula ang mga creative industry, Las Vegas, kung saan automation meets entertainment, and of course, Chicago, na puno ng systems at negosyo, no? Sa Montreal at sa Toronto po, kung saan ang AI ay ginagamit na sa education at government. At syempre, ito, pinakamatagal ako dito, 11 days sa New York, kung saan media at finance ang nagdidikta ng galaw ng mundo. Ayan, sa New Jersey po na parang extension ng business ecosystem ng NYC at Denver na tahimik pero mabilis mag-adapt ng technology. At ngayon, syempre dito sa San Francisco, ayan, iba na talaga mga kaibigan, mga kaboses, mga ka-AI. Ito ang ground zero ng AI revolution. Alam niyo kung ano ang pinakaunang realization ko? Hindi na tayo papunta sa AI future. Nandito na tayo. Lalo na dito, grabe. Alam niyo, sumakay ako sa, sa Waymo, no? Yung parang, kotse na walang driver. Ayan. Alam niyo, nandito na tayo. Kasi, minsan, alam niyo sa Pilipinas, ang tingin natin sa AI, parang parang optional. Lalong-lalo na yung mga AI haters na hanggang ngayon, hindi ko maintindihan ano bang meron sa inyo at hanggang ngayon hindi nyo maintindihan na tapos na yung laban. Meron nga akong napanood na vlog, no? Isa siyang musician. Pero sabi niya, tapos na laban, may nanalo na. Kung yun nga, siya nga tinanggap, kayo pa kaya, no? Huwag yun ang kasing gawing optional. Para bang try natin kung gagana, para bang baka hype lang yan. Pero dito sa Silicon Valley, alam niyo, walang ganun, wala. As in, literally, lahat sila. Walang debate kung gagamit ba sila ng AI. Alam niyo yung debate nila? Paano ba mapapabilis ang AI? At dito ako natamaan, mga kaboses, mga ka-AI. Mga ka-authentic innovators. Kasi habang tayo, pinag-iisipan pa kung gagamit tayo ng AI, sila, ginagamit na ito para mag-scale, para kumita, para mag-dominate. Alam nyo, krisis sa mundo, pero dito hindi ko maramdaman, no? Parang normal pa rin. Alam nyo, nagpunta ako sa iba't ibang kumpanya. Nakita kong paano sila magtrabaho, no? Yung mga engineers, mga creators, yung mga startup founders. Ayan. Alam nyo, pare-pareha sila ng ng mindset at heart set. Hindi sila takot sa AI. Inangkin nila ang AI. Oo. At isa sa pinaka-highlight ng trip na ito, mga kaboses, alam nyo kung ano? Yung meeting ko with the team of HeyGen, which I'm also the brand ambassador of HeyGen Philippines. Doon ko nakita kung gaano kabilis ang evolution ng video.
Isipin mo, dati kailangan mo ng camera, ng lights, ng studio, ng editor, ng voice talent. Aba, ngayon, ngayon, pwede ka nang gumawa ng video mag-isa. O, paano yun? Siyempre, gamit lang ang AI. At, hindi ito low quality, broadcast level. Alam mo yung kahapon, nung launching kasi ng Avatar 5, grabe, commercial level, global level. Napamura talaga ako. Kasi ang tanong ko sa inyo, kung kaya nang gawin ng isang tao ang ginagawa dati ng isang buong kumpanya, ano na mangyayari sa mundo? Alam niyo ang sagot? Ito ang sagot. Siyempre, magbabago ang lahat, no? Magbabago. At pangalawang realization ko, alam niyo kung ano? Speed is everything. Alam niyo dito sa San Francisco, grabe yung parang spider web yung mga mga daan. Alam niyo mga ka-AI sa Pilipinas, minsan proud pa tayo kapag natapos natin ang project in a week. Alam niyo dito sa Amerika, lalo na dito sa Silicon Valley na nagko-compete sila, 1 week, mabagal na yun. Dito, ang bilis ng execution. Idea ngayon, prototype mamaya, launching na bukas. Wow! Grabe talaga. Ganun po, opo, ganun kabilis. At dito ko na-realize na hindi sapat na magaling ka lang. No? Hindi pwede yung magaling ako eh. Alam nyo, kailangan mabilis ka, mabilis, adaptive ka. At ang pangatlong realization ko, alam nyo kung ano? Ito ang medyo nakakagising. The rise of the one-person army. Katulad ko, itong programa na ito, one-person army lang to. Isang tao. May laptop, may internet, may AI tools. At syempre, dahil nasa Amerika ako, may tumutulong sa akin sa Pilipinas. Pero again, ako lang mag-isa to. Kaya niyang gawin ang trabaho ng 10, minsan 20 pa. Content creator ka, AI ang editor mo. Voice talent ka, AI ang assistant mo. Entrepreneur ka, negosyante ka, AI ang marketing team mo. Oo. Kaya kung dati kailangan mo ng malaking team para mag-start ng negosyo, ngayon pwede ka nang magsimula. Pwede nang, alam mo yun, hindi mo kailangan ng tao. Ikaw lang. Pero ito yung catch, no? Ito yung tatandaan nyo. Hindi lahat makikinabang. Okay? Kaya maraming haters eh. Sila yung unang tinatamaan. Yung marunong, yung willing matuto, yung mabilis mag-adapt. Tandaan nyo, mag-adapt, mabilis. Sila ang aangat. Oo, tama yon. Yung ayaw magbago, yung mga haters forever at gumagawa pa ng mga workshop, naku, sila yung maiiwan. At ito ang pinakamasakit, pero ang pinaka-importanting realization ko, mga ka-AI. Alam niyo kung ano? Sa dami ng AI tools sa mundo, kulang ang Pilipino. Kulang ang Filipino voice datasets. Naku, kung hindi pa dahil sa akin, walang datasets na yan. Kulang ang Filipino content, kulang ang Filipino representation. At alam nyo kung bakit? Hindi dahil hindi tayo magaling. Kung hindi, dahil hindi tayo present. No, wala. Kaya ako, hindi lang ako pumunta dito sa Silicon Valley, dito sa San Francisco, California para matuto. Pumunta ako dito para maipaalala sa sarili ko at ipaalala sa buong mundo na ang Pilipino may boses. Okay? Tandaan nyo. May boses ang Pilipino at kung gusto kong dalhin ang boses na yan sa AI, no? Sa AI. Ngayon, pag-usapan natin, no? Ano ba ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Ordinaryo, mga mamamayan, yan, mga naghihirap na mga mamamayan natin. Hindi CEO, hindi tech expert, kundi ikaw, mahal ang gasolina ngayon, di ba? Magkano lang sahod mo? Unang opportunity, digital OFW. Wow, bago yun digital OFW. Dati, para kumita ka ng dolyar, kailangan mong umalis ng Pilipinas. Kailangan mong mag-abroad, kailangan mong umalis ng bansa. Kailangan mong tiisin ng pamilya na malayo sa kanila, malayo sa mga mahal mo sa buhay.
Pero ngayon ha, pwede ka nang kumita ng dolyar. Wow! Paano yon? Habang nasa bahay ka, gamit ang AI, pwede na yung mga voice work, content creation, video editing, AI services. Alam nyo, global ang market, napakalaki. At ang pera nasa ibang bansa, wala sa Pilipinas. Kaya ninanakaw ng mga... Pangalawa, small businesses. Yung tindahan mo, yung negosyo mo, abay, hindi na kailangan maliit lang. Pwede kang gumawa ng ads gamit ang AI. O ito, pag-usapan natin. Goodbye sa mga advertising agency, hindi na kayo kailangan. Heydyan na lang yung mga AI tools, tapos na yung lahi ninyo. Tapos na yung inyong pag-gatekeep at magiging sakim na ang laki-laki ng mga kinikita pero yung mga talent hindi nyo binabayaran ng tama. Goodbye ad agencies. Pero kung pwede kang gumawa ng ng content, pwede kang mag-automate. Ang dating pang-corporate lang mga malalaking kumpanya. Ngayon ito available na sa lahat. Di mo na kailangan mga ad agency again. Pangatlo, yan, mga voice talent kayo, mga voice artists. Mga kaibigan ko yan. No? At iba, mga kaibigan kong kunwaring kaibigan. Alam kong sensitive ito, no? Pero sasabihin ko pa rin. Lagi kong sinasabi, hindi kayo papalitan ng AI. Pero papalitan kayo ng tulad ko ng taong marunong gumamit ng AI. Ngayon, nagkakagulo. Ito, may mga issue ngayon, may mga vertical, mga Chinese, mga Chinese vertical, Chinese drama, mga microdrama. Nagkalat yan. Ang daming mga naghahanap ng mga voice talent, dubber, sa English, Tagalog. Ay, scam naman, no? Abay, nag-o-offer ng $2 per minute. May tumatanggap naman, mga, O, ngayon, asan yung grupo na galit sa na mukhang rates? Eh, yan ang habulin ninyo, no? Hindi yung, kung ano-anong ginagawa ninyo, walang anti-AI kayo, pero wala naman kayo nagagawa sa mga ordinaryong tao. No? Again, lahat ng mga ayaw sa AI, tatalunin kayo ng mga taong marunong gumamit ng AI. Kaya ang laban ngayon, hindi na human versus AI. Ang laban ngayon, ito ay human with AI versus human without AI. Goodbye mga anti-AI. At ngayon, kung gusto kong maging diretso sa inyo at gusto ko talaga maging diretso sa inyo, real talk lang mga kaboses, mga ka-AI. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, maiiwan tayo. Pero kung gagalaw tayo, kung matututo tayo, at kung gagamit at gagamitin natin ang AI, hindi lang tayo makakahabol Pwede tayong manguna at mauna. No? Kaya itong gobyerno kailangan gumawa ng focus na sa AI integration dahil ang Pilipino, tayo creative, madiskarte at matapang. At kapag binigyan mo ng tamang tools ang mga Pilipino, okay? Kayo mga mamamayan at kayo mga nanonood, AI para sa masa, kaya-kaya nating makipagsabayan sa buong mundo. Kaya ang tanong ko sa inyo, hindi kung kaya mo kundi, gagawin mo ba? Ikaw. Handa ka bang matuto? Handa ka bang mag-adapt? Okay? Handa ka bang gamitin ng AI para baguhin ang buhay mo? Dahil tandaan mo to kaboses, mga ka-AI. Mga ka-authentic innovators, hindi lang artificial intelligence. Ang AI, remember this, hindi ito kalaban. Dahil nandito na yan Ito ay multiplier. At kung sino ka ngayon, palalakasin ka nito. At habang tinatapos ko ang episode na ito, dito sa San Francisco, California, dito sa Daly City, andito ako sa bahay ng mga kamag-anak ko, dito sa Silicon Valley, ito ang dala kong mensahe para sa bawat Pilipino. Hindi po tayo huli, no? Hindi tayo kulang. Kulang lang tayo sa aksyon, no? Kulang sa aksyon. Kaya simulan mo na. Simulan mo na
ngayon, today, right there and then. At sa lahat ng sumama sa akin dito sa Season 3, abay maraming salamat. Abay naka 36 episode na pala tayo, no? Maraming salamat sa pakikinig, sa panonood, sa pagtitiwala. Dahil ang AI Talks, nako, ang dami nating nomination, 3 sa Gandingan at sana manalo tayo. Hindi lang ito show, tandaan nyo to. Ito ay movement. Movement po mga kaibigan. Tatandaan ninyo ang movement na ito, ang kinabukasan, hindi naghihintay. Okay? So tandaan nyo rin, hindi lang hinihintay, ito ay ginagawa. Alright, this is your AI voice, Master Pucholo de Leon Gonzalez, at ito ang Season 3, Episode 36, ang huling episode. Ayan, panoorin natin ang mga videos at mga interviews mamaya at AI, balitang AI. Okay? Pero hindi ito ang katapusan, no? Mamaya magpapaalam pa tayo. Ito ay simula ng mas malaking laban para sa AI, para sa Pilipinas, at para sa kinabukasan. Magkita-kita po tayo mamaya, no? At maraming salamat mula dito sa Silicon Valley, dito sa San Francisco, California. Okay, kita tayo mamaya. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Paano kung kaya mo nang gumawa ng sariling app? Kahit wala kang alam sa coding, hindi lang simpleng design, hindi lang prototype, kundi isang tunay na application na pwedeng gamitin ng ibang tao. Sa loob ng maraming taon, ang paggawa ng app ay nangangailangan ng skill. Kailangan marunong mag-code, kailangan marunong mag-design, kailangan marunong mag-manage ng database at servers. Pero ngayon, may bagong development mula sa Google. Isang AI system na tinatawag na Anti-Gravity. Bahagi ito ng upgraded Google AI Studio. At ang layunin nito, gawing mas madali ang paggawa ng mga real applications. Paano ito gumagana? Simple lang. I-describe mo lang ang app na gusto mo. Halimbawa, gusto ko ng multiplayer game. O kaya, gusto ko ng system para sa online booking. At sa halip na mock-up lang ang ibigay, ang AI ay gumagawa ng tunay na app. May logic, may interface, at may back-end. Dito nagiging interesting ang anti-gravity. Hindi lang ito nagde-design, ito ay nagde-develop. Isa sa pinakamalaking upgrade, ang kakayahan nitong gumawa ng real-time applications. Ibig sabihin, apps na sabay-sabay ginagamit ng maraming tao. Halimbawa, multiplayer games, shared workspaces, collaborative tools. At alam naman natin, kapag real-time na, mas nagiging komplikado. Kailangan ng data syncing, kailangan ng database, kailangan ng authentication. Pero sa anti-gravity, kaya nitong i-detect kung ano ang kailangan ng app. At kapag in-approve mo, automatic nitong isi-set up ang back-end gamit ang Firebase. Storage, login system, user management, lahat naka-ready na. Bukod dito, kaya rin nitong mag-integrate ng modern web tools para mas maging maayos ang design ng app, mas smooth ang animation, mas malinis ang interface. Ibig sabihin, hindi lang functional, kundi presentable rin ang output. Isa pang mahalagang feature, ang paggamit ng API keys. Kapag kailangan ng app ng external service, tulad ng payments o maps, kaya itong i-handle ng AI at in-store ito sa secure environment. Ibig sabihin, habang lumalakas ang AI, mas nagiging importante rin ang security. At hindi lang dito nagtatapos. Ang system ay may memory. Kapag binalikan mo ang project mo, hindi ito mawawala. Natatandaan ng AI ang buong context. Mas accurate ang edits. Mas tuloy-tuloy ang workflow. Sinusuportahan din nito ang mga modern frameworks tulad ng React at Next.js. Ibig sabihin, ang output ay mas malapit sa production-ready apps. Sa isang demo, nakagawa ang sistem ng multiplayer laser tag game mula lamang sa isang prompt.
Ipinapakita nito na ang AI ay hindi na limitado sa simpleng tools. Samantala, may isa pang development mula rin sa Google. Ang kanilang AI na Gemini ay maaaring magkaroon ng sariling app sa Mac. Kapag nangyari ito, ang AI ay hindi na lang website. Ito ay magiging bahagi ng inyong computer. Maaaring makatulong ito sa pag-manage ng files, pag-organize ng tasks, at pag-automate ng daily work. Ibig sabihin, mula sa simpleng chatbot, ang AI ay nagiging productivity partner. At hindi lang yon. May isa pang update na tinatawag na Colab MCP. Isang system na nagbibigay kakayahan sa AI agents na gamitin ang Google Colab. Dati, ang AI ay nagbibigay lang ng code. Ikaw ang magpapatakbo. Ngayon, kaya na ng AI na gumawa, mag-edit at mag-run ng code mag-isa. Parang may sarili itong working environment. Isang assistant na hindi lang nagsasabi, kundi gumagawa. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito, AI na gumagawa ng apps, AI na nagiging bahagi ng operating system, at AI na kayang mag-execute ng code, isang bagay ang malinaw. Ang artificial intelligence ay hindi na lamang tagatulong. Ito ay nagiging builder. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, kaya bang gumawa ng app ng AI? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang gagawin mo kapag kaya mo nang gumawa ng kahit anong system sa pamamagitan ng AI? Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi kapalit ng developer. Ito ay tool na nagpapabilis sa paglikha. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking news. Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ngayong linggo, isang bagong konsepto sa Artificial Intelligence ang nagdudulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pag-develop at pag-improve ng mga AI systems. Ipinakilala ng mga researchers ang tinatawag na hyperagents, isang uri ng AI architecture na may kakayahang baguhin at pagbutihin ang sarili nitong proseso ng pagkatuto. Sa halip na gumamit ng hiwa-hiwalay na layers o systems para sa training at evaluation, pinagsasama ng hyperagents ang mga prosesong ito sa isang unified structure. Dahil dito, nagiging posible para sa AI na hindi lamang matuto mula sa data, kundi pati na rin i-optimize ang paraan kung paano ito natututo at nagdedesisyon. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga bagong eksperimento na ang mga AI systems ay maaaring makahanap ng mas epektibong paraan ng paglutas ng problema sa pamamagitan ng pag-analyze ng sarili nilang performance. Sa ilang tasks, natutunan ng AI kung paano baguhin ang sariling evaluation strategy upang makamit ang mas mataas na performance sa mas maikling panahon. Ano nga ba ang maaaring maging epekto ng ganitong uri ng self-improving AI sa hinaharap ng teknolohiya? Great day mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy na umuunlad ang kakayahan ng Artificial Intelligence sa pagkatuto at pag-optimize ng sarili nitong proseso, lumilitaw din ang mga bagong applications na naglalayong gawing mas efficient ang creative at professional workflows. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-develop ng mga AI agents na kumikilos bilang creative collaborators
na tumutulong sa pag-organize ng iba't ibang digital tools at resources upang mapabilis ang paggawa ng content at iba pang complex tasks. Kasabay nito, may mga bagong research din na naglalayong gawing mas simple ngunit mas powerful ang AI learning systems sa pamamagitan ng compact models at mas efficient training techniques. Ang mga modelong ito ay gumagamit ng mas kaunting parameters ngunit nakakamit pa rin ang mataas na level ng performance sa reasoning at prediction tasks. Sa kabilang banda, ang mabilis na pag-unlad ng AI capabilities ay nagbubukas din ng pinto para sa mga bagong automation tools na kayang magsagawa ng mga komplikadong digital tasks mula sa data analysis hanggang sa software development support. Narito ang mas detalyadong ulat. Isa sa pinakamahalagang development sa modern artificial intelligence ay ang konsepto ng self-improving systems. Sa traditional AI development, karaniwang gumagamit ang mga engineers ng maraming magkakahiwalay na components upang mapabuti ang performance ng isang model. Halimbawa, maaaring may isang system para sa training, isa para sa evaluation, at isa pa para sa optimization. Ang ganitong layered approach ay kadalasang nagiging komplikado dahil ang bawat bahagi ay kailangang i-adjust ng hiwalay. Ngunit sa bagong architecture na tinatawag na hyperagents, pinagsasama ang mga prosesong ito sa isang unified framework. Sa halip na umasa sa external systems upang i-optimize ang performance, nagkakaroon ang AI ng kakayahang baguhin ang sarili nitong proseso ng pagkatuto. Ibig sabihin, maaaring suriin ng system kung epektibo ba ang kasalukuyang training strategy at gumawa ng sariling adjustments upang mapabuti ang resulta. Ang ganitong uri ng architecture ay naglalayong gawing mas autonomous ang AI development, kung saan ang system mismo ang tumutulong sa pagpapabuti ng sarili nitong capabilities. Bukod sa kakayahang baguhin ang learning process, ipinapakita rin ng ilang experiments na ang artificial intelligence ay maaaring matutong baguhin ang paraan ng pag-evaluate ng sarili nitong performance. Sa isang testing environment, napansin ng system na ang simpleng pagbabago sa evaluation strategy ay maaaring magdulot ng malaking improvement sa task results. Halimbawa, sa isang simulation na may kinalaman sa pag-abot ng maximum height, natuklasan ng AI na ang pagtalon ay mas epektibo kaysa sa simpleng pagtayo lamang. Sa pamamagitan ng pag-adjust sa evaluation criteria, mas mabilis nitong natutunan ang optimal strategy para sa task. Ang parehong prinsipyo ay ginamit din sa mas complex applications, tulad ng pag-review ng research papers. Sa halip na direktang sagutin ang task, gumawa muna ang AI ng structured evaluation process na tumutulong sa pag-analyze ng iba't ibang bahagi ng research. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay hindi lamang natututo ng solutions, kundi pati ng mas mahusay na paraan ng pag-analyze ng problema. Habang ang ilang AI research ay nakatuon sa self-improvement, may iba namang development na nakatuon sa pagpapabuti ng collaboration sa pagitan ng tao at artificial intelligence. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-develop ng mga AI agents na kumikilos bilang creative co-pilots. Sa halip na gumana bilang simpleng automation tools, ang mga agents na ito ay tumutulong sa pag-organize ng iba't ibang digital resources na ginagamit sa isang project. Halimbawa, maaari nitong pamahalaan ang paggamit ng iba't ibang software tools, data sources, at creative assets habang ang user ay nakatuon sa pangunahing ideya o vision ng project. Sa ganitong setup, nagiging parang assistant ang AI na tumutulong sa pag-coordinate ng maraming tasks sa likod ng proseso. Ang layunin ng ganitong technology ay gawing mas efficient ang creative workflows sa mga larangan tulad ng design, media production, at digital content creation. Isa pang mahalagang development sa AI research ay ang pag-explore ng mas compact ngunit mas intelligent na models. Sa halip na umasa sa napakalalaking neural networks na may bilyon-bilyong parameters, may mga bagong models na gumagamit ng mas maliit na architectures. Ang ilan sa mga sistemang ito ay may ilang milyong parameters lamang, ngunit nakakapag-perform pa rin ng complex reasoning tasks. Ang susi sa approach na ito
ay ang paggamit ng compressed internal representations ng world information. Sa pamamagitan ng ganitong method, natututo ang AI na gumawa ng simplified model ng reality na ginagamit nito sa prediction at decision making. Bukod dito, gumagamit din ang system ng mga bagong training strategies na nakatuon sa accuracy at diversity ng internal representations. Ipinapakita ng research na ito na hindi laging kinakailangan ang napakalaking models upang makamit ang mataas na performance sa artificial intelligence. Habang nagiging mas advanced ang AI learning systems, nagkakaroon din ng malaking improvement sa bilis ng kanilang decision-making processes. Sa ilang bagong architectures, ang planning speed ng AI systems ay bumilis ng malaki kumpara sa mga naunang models. May mga tasks na dati ay nangangailangan ng halos 1 minuto ng computation, ngunit ngayon ay maaaring makumpleto sa loob lamang ng 1 segundo. Ang ganitong improvement ay mahalaga para sa real-time applications kung saan kinakailangan ang mabilis na response ng system. Halimbawa, sa automation platforms o intelligent assistants, kailangang makapag-analyze at makapagplano ng aksyon ang AI sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito, nagiging posible ang mas interactive at responsive AI systems na maaaring gamitin sa iba't ibang digital environments. Sa huling development, lumilitaw ang konsepto ng automated digital coworkers, isang bagong uri ng AI systems na idinisenyo upang magsagawa ng mga complex professional tasks. Ang mga sistemang ito ay kayang magplano at magsagawa ng multi-step workflows na karaniwang ginagawa ng mga tao sa digital environments. Halimbawa, maaaring gamitin ng AI upang mag-analyze ng data, gumawa ng reports, o mag-process ng mga images at documents. Sa larangan naman ng software development, may mga AI tools na kayang magbasa ng source code at unawain ang koneksyon ng iba't ibang bahagi ng isang program. Sa pamamagitan ng behavioral analysis, natutulungan din ng system ang mga developers na matukoy ang posibleng security vulnerabilities o errors sa code. Ang layunin ng mga ganitong tools ay hindi palitan ang mga professionals, kundi tulungan silang maging mas productive sa kanilang trabaho. Ipinapakita ng development na ito na ang artificial intelligence ay patuloy na nagiging mahalagang partner sa modern digital workflows. Ito ang Balitang AI. Ako si Ira. At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI! At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hello, great day everyone! Welcome once again dito sa AI Talks with the Voice Master. Siyempre, ako po ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez. At live na live po tayo ngayon dito sa San Francisco, California. Para lang kapanayamin ang isa sa pinaka-iniidolo ko pagdating sa technology. Almost more than 20 years ko na itong kaibigan. At ito po ay lagi kong kinukulit sa Facebook. At sabi ko nga ayaw sumagot. Ako na lang ako pupunta sa kanya. Okay, ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome Mr. Earl Valencia. Ayan. Maraming salamat, kapatid. Of course, salamat. And hello sa mga viewers mo, sa mga na nakikinig sa inyo. AI Talks, yan, with the AI Voice Master Talks. sa Radyo Pilipinas. Okay, sa mga hindi po nakakaalam at nakakilala kay Sir Earl, hindi, okay lang po yung quits lang dahil di niya rin kayo kilala, pero dahil di niya kayo kilala at di niyo rin siya kilala, syempre papakilala natin siya, no? At mas magandang siya na magpakilala Sige. sa inyo, no? Kung sino ba si Earl, ano nga bang background niya at bakit kilalang kilala ito for more than 20 years sa mundo ng teknolohiya. Okay, salamat, no? Pocho, ako, yung background ko is
lumaki po ako sa Pilipinas. Yung daddy ko po taga Davao and Pampanga. Yung mom ko taga Nueva Ecija. And then lumaki po ako sa Manila. Tapos nag-engineering po ako sa UP. Yes. And then I went to the US na to complete. Anong batch ka sa UP? 99 yung student number Kita mo, ko eh. So, 99. bigla naman akong tumanda. 99 ako nag-graduate. 95 ako sa UP Diliman. Yun. So 99 ako pumasok sa engineering. Tapos nag-continue ko ng engineering sa Boston. Tapos nag-aerospace engineer ako for a bit. Tapos nag-business school ako dito sa Silicon Valley, sa Stanford. Uy, galing ako kanina doon. Talaga? Sabi ko nga, Diba? nag-oblation ako doon sa tapat ng bell tower pa yun. Oo nga eh. Tapos, nag-work ako dito sa Silicon Valley, sa Cisco for a few years. Tapos, na-recruit ako ni MVP to lead innovation. Saka Mga yung startups, Saka ginawa yung mo Idea Space, Space. ginawa Doon namin yung tayo Idea naging close. Space, which Kay is Dayan, how do you kasama. support the, new startups dyan. Startups. Tapos yun po yung ginagawa ko for past couple of years. I worked here in the US. I also built a fintech company sa Philippines called Plantina. And then about 2 years ago, I also was appointed by the president, but also with the whole cabinet to President who? sa BBM talaga? to be the innovation advisor, so part of the National Innovation Council of the country. Wow. So I serve everybody here. How do we build a more innovative Philippines? Nice. Buti ka pa, no? Tayo kasi, ako naman, dito tayo sa AI Talks. Ang goal natin is to bring AI to every Filipino. Of course. O AI para sa masa. So, yan. Sa sobrang dami po ng ginawa ni Sir Earl, no, hindi po aabuti ng isang araw ang kwentuhan natin. Pero focus tayo, no, bukod sa mga nagawa mo na sa Pilipinas at ginagawa mo pa para sa Pilipinas. Kailan mo ba nalaman tong AI na to, sir? Actually, yung AI, nandito na yan many years ago. Maski 20 years ago, may AI na eh. Ayun. Pero ang diferensya compared to 20 years ago, 10 years ago, or even 5 years ago is that AI is more accessible to anybody. Now, Dati kasi sa mga yung research labs, Yes, minsan yes. sa mga banks. Siyempre, minsan yung mga startups na kumukuha ng venture funding, mayroon silang gawa nila ng AI nila. Pero now, everybody can have an AI on their phone. Oo. Right? Like yung intelligence ng AI sa phone nyo is probably the same as someone na yung mga bangko sa Pilipinas malaki, yun yung mga AI nila from like 5-10 years oh ago. my God. Oo. So yun na yun But this whole new, katag ko nga AI 2.0 or the AI, the next level AI na lahat tayo pwede nang gawin ngayon, only happened maybe 2 years ago. Simula nung sumikat ang ChatGPT, no? ChatGPT, syempre pagkatapos nun, iba-iba na, 'di ba? Oo. 11 Labs, 'di ba? Anthropic, Claude, lahat 'yan, 'di ba? Gemini sa Google. So, all this. bilang ikaw, technologist ka nun, and teknolohiya. Sabi nga. So, ito ako personally kasi, I benefit from it. Even I'm a voice talent na 99.9% anti-AI kasi ang lagi na sinasabi, it will take my job. Wala yan, mas walang puso ang AI, walang kwenta ang AI. Mas magaling kaming mga voice talent, mga artists. Kasi grabe ang hatred sa AI, lalong-lalo na sa Pilipinas at mga nasa sa media mismo. Oo nga. Ikaw, how do you like educate these people, especially itong mga alam naman nilang makakatulong pero they still go against it? So, ang isipin natin is meron tayong tools. So, kunyari, same thing before na kunyari, meron kang sasakyan. Yan. Diba dati pwede ka magkalesa? Yun, kalesa. Diba, pwede ka Kabayo magkalesa. tsaka Diba? kalabaw. Magkalabaw. Pero may nagsasabi sa'yo, alam mo, bakit hindi mo i-exchange yung kalesa mo para sa sasakyan? Anong gagawin mo? Diba? So, pwede ka magsabi na, alam mo yan, gustong-gusto ko yung kabayo ko eh. Ba't ko siya, hindi ko gagawin yan. Pero at some point,
isipin mo na parang, ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Yung AI Anong purpose kasi, mo? wag mo namang, isipin na natin, yun ang parang maling yung sinasabi ng mga tao na AI, ganun-ganun. Isipin lang natin na ano yun pwede natin gawin ngayon para maging mas efficient tayo, para mas gumanda yung revenue natin, para mas maganda yung trabaho ko. Like, ganun dapat isipin natin. Kung AI man yun papagawa nun, okay yun. Pag hindi AI, okay lang. 'Di ba? So for me, it's a tool. Para siyang Exactly. material, para siyang, 'di ba? Lagari. Lahat yun, like AI, parang ganun lang siya. Hindi- Para sa'yo. Pero yung tool na to, wala pang ganun. 2-3 years pa lang. So parang gawin mo na. Unahan mo na yung mga tao. Dahil kung hindi ikaw, may ibang gagawa. Exactly. Oo. Diba? Kaya nga nauna ako eh. Kaya ang galing nga. Kaya Dito lang kung galing. paano mo naisip yung pero galing. Oo. Futurist eh. Idol kita, syempre. Pag sinabi mong Earl Valencia, naku, ano kayang gagawin? Alam nyo, ito kasi yung sinasabi ko rin, no, Sir Earl, bakit may magagawa ka ba against technology? Technology doesn't need any permission eh. Wala namang emotion yan eh. But people die. People, yan ang problema. Mamamatay tao pero ang technology patuloy na magbabago. Parang si Tesla. Malay niya ba magkaroon ng Tesla car? By the way, I would like to say hi to my good friend, no, si Brix Ikasensa, at dahil sa kanya nandito ako ngayon at sa kanyang Tesla napakalupit. Ayun, ako naman paliwanag ko dyan, parang kumpara mo ang typewriter sa laptop. Oh. Binigyan ka na ng opportunity na gumamit. Kasi parehas na typing, magagamit mo yung skills mo sa typing. Pero you can do more with laptop. Diba? So, pero ayaw pa rin nila. Oo nga. And to be honest, ano yan eh, for me, natural lang yan, di ba? It's natural to be worried, to be scared. Pero may kausap nga ako na doktor na isang araw eh. Sabi niya, the only way that you go to the creative side, yung mga, you can think about new things, ideas, if you are not fearful. Yes. So, tayo, you have a choice, everyone. Do you want to fear this new thing? Or do you want to at least try it and embrace it and see, okay ba sa akin to? Anong mga tools ba na meron ngayon na parang okay pala siya, medyo ka-vibes ko siya. So, isipin mo lang yun para hindi ka ma-paralyze. Kasi ngayon, may parang blanket na, delikado, whatever. Pero, I think yes, may delikado. Pero may yes yun na baka hindi delikado. So, isipin natin yan. Ang problema kasi sa Pilipinas, yung mga fake guru na nananakot eh. Makawalan trabaho, ganito, mag-workshop ka sa amin, magbayad kang 50,000 agad. So doon may mga ganong lumalabas na sila yung nagpo-push sa algorithm ng Facebook na yun yung nakikita, pananakot, di ba? So walang nagtuturo talaga, tapos puputok pa yung mga nagmamagaling dyan sa gobyerno na ganito, ganyan, no? So yung takot, walang tulad ko ba na volunteer na katulad mo na nagsasabi na huwag mong katakutan. At hindi siya kapalit ng guro, kundi katuwang sa pagtuturo. Tama. Kasi parang isipin lang natin na dati, di ba? Parang yung mga parents ko dati, sinabi nila cellphone, masama yan. Talaga? Oo. May ganun? Sinabi na kasi. Parents mo pa ha? Samantalang... parents mo or lola mo, lola ko, parang ano ba yan, di ba? Pero ngayon, halos lahat ng Pilipino may cellphone. Oo, pag diba? wala ka cellphone, sa airport di ka makakapasok. Oo, diba? Kasi, so, isipin natin ngayon. Pag-parent mo pa yung ano. So, isipin natin yung AI, parang cellphone siya ng 15 years ago. So, kailangan isipin natin, 15 years from now, gusto mo bang wala kang cellphone? Diba? Wala. So, sa 15 years na sabihin sa'yo, alam mo bang mag-AI o hindi mo alam mag-AI? Diba? So, ako, for me, para lang sa Pilipinas, kailangan natin isipin natin, ano ba yung gusto natin na AI? Parang ano yung ka-vibes ko? Para siyang may relasyon ka dun, di ba? Ano ba yung tool na ka-vibes ko? Tsaka, tapos, try ko siya, di ba? Exactly. Ano ba yung talent mo? Ano skills mo? Ano ba diba? yung purpose mo bilang tao? Yun ang, hindi ka naman pwedeng mag-accounting AI kung wala ka naman alam sa accounting. Kung passionate ka sa accounting, may AI para dun. Kung passionate ka maging voice master, pwede ka dun. Kung passionate ka maging TikToking, di ba? Meron kang AI para doon. Lalo na ngayon sa animation. Lahat yun. Animation. Sa movies. Lahat yun. Kung gusto mo maging... imagine yun na dati, yung imahinasyon mo,
limitado lang sa mga Taong nahahalo. taong na pwede mong i-hire. Oo, ngayon. Pero ngayon, kunyari, passion mo talaga gumawa ng, yun nga, parang mga movies tungkol kay Rizal. Oh, yeah, nagawa ko na yun. Gagawin mo yun. Paano kung passionate mo maging movies dun sa, ano mo, kunyari, taga Bukidnon ka. Ano yun mga Bukidnon? Tapos gagawa ka ng tourism video. Exactly. Pwede mo nang gawin. Oo, pero hanggang ngayon, hindi nila minamaximize yung Hindi, oo opportunity. nga. Pero yun nga, kaya nga tayo sa programa na to. Kasi sabihin natin na there is so much benefit from it and let's try it out, di ba? Ayan. Ako, alam nyo, sobrang, kita nyo yung passion ni Sir Earl, no? Talagang, kulang na lang, pukpukin niya ulo nyo. Alam nyo, itong AI Talks, no? Kahit nasa Amerika ako, ng mahigit 1 buwanan, ginawa ko 4 episodes agad bago ko umalis. Kaya nagtataka kayo, bakit may mga nasa Amerika ako, nasa New York ako, nasa kung saan-saang lupalop ako ng Pilipinas. Ngayon naman, nasa Silicon Valley po tayo, the center of technology in the world. Dito nagsimula ang AI. So, again, ito, Sir Earl, no? Ang bilis ng oras kapag interesting talaga, no? Ito ang pinakamahabang segment ko sa iyo ko binigay. Dati 10 minutes na, ngayon 20 minutes para sa iyo. At it took me how many miles away from the Philippines just to come to you dito sa Silicon Valley. By the way, nandito kami sa may Union Square, no? Malapit sa sentro mismo ng San Francisco. At kanina nasa YouTube ako, nasa Google, nasa Facebook, Wow, di ba? wow. Social ko kanina. Social naman ito. Pero mas social siya, dito siya nakatira no? Sir Earl, sabihin natin, ito, I'll give you the stage, the honor to tell our fellow Filipino, lalo-lalo yung masa, yung mga ordinaryong Pilipino, na hanggang ngayon, bakit ka ako mag-AI? Wala nga ako mailagay na pagkain sa pagkainan. Ang mahal-mahal pa ng gas ngayon. Ano masasabi mo sa kanila? So, matagal ko nang iniisip to, no? Parang bakit natin kailangan mag-AI? As a tao lang, para sa atin. Hindi nga parang theoretical, bansa, As an all these things. individual. As an individual. Because ngayon, mahirap na, di ba? Pero ang inisip ko na lang na ito yung chance sa buhay ninyo. Para lang, meron kang mga parang superpower sa mismong cellphone mo. First time in history. First time in history. Pati si, alam mo yun, pati si Edison, si Tesla, lahat mga inventor Dinaig na natin. wala silang ganito. Ikaw nasa power na ng kamay mo, sa cellphone mo. Ang tawag ko is the whole universe of intelligence is already in your phone. Anong gagawin mo doon? Oh my God. Ang Pilipino, for the longest time, sinasabi na, Pilipino, kailangan hintayin mo kung ano nangyayari sa US, kailangan hintayin mo safe nangyayari. ka, play safe. Play safe. Oh. Ngayon, first time in history, kaya natin as Filipinos to maybe even overcome and leap around other people because we have the same tools as everyone else. Huwag na natin hintayin yung ibang tao gamitin yung AI. Huwag natin hintayin yung mga tao sa Africa gamitin yung AI. Huwag natin hintayin yung mga tao sa Latin America. Huwag natin hintayin yung mga tao sa America. Gawin yung AI. Gawin po natin yung AI. I-try po natin to. Di natin po alam kung saan anong benefit mangyayari sa iyo, pero the only way to know is to try it out. Wow. Try it out. And the challenge ngayon sa mga nanonood sa atin, una-una kasi sabi nila, mahal yan. Pang mayaman lang yan, Sir Earl. Madali mo sabihin yan kasi ikaw, matalino ka, kami hindi. Yun, lagi yung mga comment nila. Parang isipin na lang natin. Okay? Sabihin na natin yung totoo dito. Facebook, 10 years ago. Instagram, 5 years ago. Libre. Gusto natin na sa Pilipino, tech adopters tayo. Yeah. Ito yun, bagong Facebook. Gawin na natin, libre naman siya eh. Diba? Gamitin lang natin. GPT, ganyan, Gemini, libre siya. So, i-try na natin to. We are the best adoption of technology in the world. Yeah. Huwag tayong matakot. At ito nga Sir Earl, yung sinasabi ko,
Dati wala kang alam sa coding. Ngayon, you can code without even learning how to code. Exactly. Basta meron ka lang purpose. Ano ba yung gusto mong gawin na pangarap mong gawin na first time in history, magagawa mo na siya na, ay pwede pala yun. Basta alam mo lang yung idea. Exactly. Just tell the AI. Exactly. Ngayon nga, di ba, nalilito sila, ano ba yung agentic na yan? Yun na nga. Huwag natin yung mga terms dun. Kasi yung mga, minsan, ang sinasabi ko siyempre yung mga experts, okay lang yan, di ba? But may mga terms na minsan siya, ano ba yung nalilito naman ako? Di ba? Pero huwag mag-isipin yan, di ba? Isipin mo yun, ano ba yun pwede kong gamitin sa bago kong martilyo ngayon. Grabe. Diba? Alam mo, Sir Earl, tingnan mo, 17 minutes na tayo. Masyado Ang bilis. mahaba na. Pero, last word. Ito, ikaw, you have the stage, no? You have the microphone. Ito, gamitin natin. Ako, for Hawakan me, mo. para sa lahat ng mga tao dyan nakikinig, AI Talks, kailangan lang isipin natin ano ba yung ka-vibes natin na AI tool. I-try natin yung buong mundo naghihintay sa creativity ninyo. Yun. Grabe. Ang simple lang, no? Ang simple, buong mundo naghihintay sa creativity ninyo. You are your AI. Yun lagi ko sinasabi. I am my AI. You cannot become other AI because at the end of the day, as a voice master, ayan nga sinasabi ko, gumawa ba ako ng ibang AI? Hindi. Ginamit kong AI para ma-duplicate ko sarili ko na ngayon, hindi ko na kailangang i-record sarili ko. Ako pa rin naman yun. Kasi para sa akin, ang maganda sa AI, you have a sense of ownership and accountability. Kapag sa'yo yon at hindi yan mawawala. At with that, marami pong salamat, Sir Earl, no? Kahit lumipad pa ako na mula Pilipinas, patungo dito sa San Francisco, California, USA, dito sa Silicon Valley. Maraming salamat mula sa Radyo Pilipinas and syempre sa AI Talks with the Voice Master. Makinig kayo lahat sa AI Talks by the Voice Master tuwing Sabado sa Radyo Pilipinas. Hello, great day! Welcome back mga ka-AI, mga ka-authentic innovators dito sa The AI Talks with the Voice Master. Ayan, kung nandito ka pa rin hanggang dulo ng episode 36, ibig sabihin, hindi ka lang nanonood, syempre. Kundi nakikinig ka, nag-iisip ka, at handa kang kumilos. Diba? Tama ba? Alam mo, sa dami na napag-usapan natin dito ngayon at sa lahat ng episodes mula episode 1, hindi lang ito tungkol sa AI tools, hindi lang ito tungkol sa technology. Ito ay tungkol sa kinabukasan mo. Okay, let me leave you with this. AI will not replace humans. Humans who use AI will replace those who don't. Simple, pero brutal yan. Brutal na katotohanan. At ito pa mga kaboses, no? The future belongs not to the strongest, but to the most adaptable. Hindi ito panahon ng pinakamatatalino, pinakamagagaling. Ito ang panahon ng pinakamabibilis matuto. At isa pang realization ko habang nandito sa Amerika, umiikot ako dito sa buong US at Canada. Technology is only powerful in the hands of those who understands it. Okay? For those who understand it. Kaya kung hindi mo aaralin ng AI, hindi ito magiging opportunity. Magiging threat ito. No? Parang alam mo yung typist ka lang na walang laptop. Pero mga ka-AI, kilala ko kayo, di ba? Tama. Kayo. Kilala ko ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, habang ako'y nandito sa Amerika. Kapag natuto, kapag nag-focus, kapag gumagamit at ginamit ang talino at diskarte, abay tayong mga Pilipino dito nagkalat sa Amerika. Walang imposible tayo. Alam niyo yung guard dito sa Hayden, Pinoy, no? Kaya itong call to action ko sa inyo, hindi motivational, kundi practical, real, direkta. Okay? Action step number 1, simulan mo na ngayon. Okay? Huwag ka na maghintay ng perfect timing. Walang ganon. Walang perfect timing. Wala kang perfect love life. Mag-open ka ng AI tools mo ngayon like Heygen, 11 Labs. Mag-explore ka. Magkamali ka. Alam mo, doon ka matututo. No? Number 2, gawin mong skill ang AI. Hindi sapat na alam mo lang. Ang dami-daming AI ngayon, nakakalito na kahit ako, nahuhuli na rin ako at dami akong hindi alam. Kailangan, ginagamit mo to araw-araw.
Okay? At ito pinaka-importante, i-monetize mo. Step number 3, i-monetize mo ang AI. Okay? Siyempre, secret ko lang kung paano ko ginagawa yung mga AI. Pero may pera sa AI. Hindi ito hype, hindi ito parang uso-uso lang, hindi ito tulad ng mga artista na ngayon lang. Ito ay opportunity. Kaya sumama ka sa movement, hindi mo kailangan mag-isa. Kaya nandito tayo eh. Kaya nandito tayo para magtulungan. Para ako magturo, no? Ito na nga, ginagamit ko itong media para magturo sa inyo. Para mag-angat ng isa't isa. At kung gusto mong mas palalimin pa ang kalaman mo, kung gusto mong maging certified, kung gusto mong maging AI creator, abay sumali ka na sa ating mga programa dito sa Certified AI Creators Program, AI Mastermind Network at AI Education PH. At magkakaroon nga pala kami ng Heygen workshop, no? At syempre, huwag mo munang kalimutang i-follow at suportahan ang ating mga platforms, ang Facebook, The Voice Master, AI Talks with The Voice Master, sa Instagram, Pocholo Gonzales, sa YouTube, The Voice Master AI Channel, AI Talks with The Voice Master, at syempre, pakinggan mo rin kami sa Spotify, hanapin mo lang AI Talks with The Voice Master. At maraming salamat nga pala sa ating partner na Tag M, no? Tayo under din ng Tag M, mga ka-AI. Tandaan nyo, hindi ko sinasabi na hindi madali ang lahat, no? At magiging madali ang lahat. Pero, ang sinasabi ko, magiging posible ang lahat kung sisimulan mo ngayon. Okay? At tandaan mo, the best time to start was yesterday. But the next best time is now. Alright, this is your AI Voice Master, Pocholo de Leon Gonzales, reminding you, ang AI ay hindi kalaban, ito ay kakampi. At ang boses mo ay may kapangyarihan para baguhin ang mundo. Alright, hanggang sa susunod na episode, hanggang sa susunod na season natin, season 4 na tayo. Maraming salamat po sa pakikinig dito lang sa The AI Talks with The Voice Master. Woo! AI para sa masa. Woohoo! AI Talks with The Voice Master. Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with The Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman, Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. AI para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with The Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech